Okay, ito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor at welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel. Bago po ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating magiging topic. Ito ay katanungan, actually dalawa ito. Katanungan ni Matatron Silva. Sabi niya, ang ganda po ng video po ninyo, boss. May tanong lang po ako. Malaki kasi ang lupain namin, may bukid, kasali ba sa PTC, ibig sabihin permit to carry kung nasa labas ka ng bahay pero sa loob ng bakod mo. Okay, so anin natin yan bibigyan natin ng linaw yan. Bibigyan natin ng komento. Okay, at meron pang isang tanong dito na ang sabi niya ay ito yung malimit na nami-misunderstood tayo dito. Butit na itanong ni Jacob Lacruz. Okay, sabi niya, sir, pag ang firearms na license, no permit to carry, ito. License, walang permit to carry. Ang pagkakaibahan po pag nakita sa loob ng bahay at dala mo outside residence naman ang sasakyan na nandoon ang firearms sa loob, ano po ang legal doon sa paghuli? Ano nakita sa loob pag nakita sa loob ng bahay or nakita sa loob ng sasakyan? Okay, so na-topic natin ito pero parang medyo malabo at lilinawin natin ito kasi may naging controversial ito sa katanungan ni Leo J. Okay, so lilinawin natin para At bago ko bigyan ng linaw yung dalawang katanungan na yan, ay gusto ko lang kayong batiin na isang mapagpalang araw. Mga OFW, mag-ingat po tayo dahil sobrang init na dito sa Middle East. Buti na lang gumaling na yung aking ubo at sipon. At ingat po tayo sa ating mga trabaho na huwag tayong maaksidente. Mahirap nang tayo ay dito pa madisgrasya sa abroad. Walang mag-alaga sa atin. At malayo tayo sa ating mga pamilya, of course. At pasasalamatan ko lang yung mga subscribers natin na patuloy na nag-share, nagla-like sa ating mga videos. Tayo ay medyo bumilis ang pagdami natin ngayon. Umabot na tayo ng 42,100 plus na mga subscribers. At maraming salamat sa mga ganda ninyong comment. Although may mga baser na iba. Pero patuloy lang tayo sa paglilinaw ng ating mga problema sa ating mga firearms. At pasasalamatan ko rin yung mga hindi nag-skip ng ads. Dahil nga po tayo ay charity vlogger. Ang purpose po ng ating ang ating YouTube channel dahil ay ang kinikita ng ating YouTube ay para sa mga sa ating mga beneficiaries. 6 po na mga estudyante na tinutulungan natin na at least mabigyan ng pambaon. Sila ay mga anak na single parent. At maraming salamat do sa mga nagpadala dito sa GCash number na yan. Nakatulong sa mga baon ng mga bata. Alam niyo mga bata, lalo mga elementary, hindi makapasok pag walang baon. So tayo ang nagpo-provide ng kanilang mga baon. At okay naman po yung ating kita dito sa ating kumpanya. Hindi po ako naggawa ng video para madagdagan ng ating kita. Ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa aming kumpanya sa Kuwait, sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor consultant. Ayan, at pasasalamatan ko lalo tigit yung mga hindi nag-skip ng ads sapagkat nakakatulong kayo sa ating revenue. At ang kinikita nga nating YouTube channel ay tinutulong natin sa ating mga beneficiaries. Lalo tigit maraming salamat kay Peace America na regular na nagpapadala sa ating premiere videos, nagpapalipad. At ang mga cash na yan ay pambili naman natin ng school supplies ngayong darating na pasukan. Malaking tulong yan. Sana marami pang Noli Peace America na may ginito ang puso na tumutulong sa mga may hirap. At ganyan din kay Boy Omay, kay Jobil Platon. Okay, sigad na ang bahalang gumanti sa inyo. Pagpalayan ng inyong buong pamilya. Bigyan ng
maraming pagpapala at malusog na pangangatawan at ilayo sa mga karamdaman. Ayan, so doon sa una muna natin sagutin yung yung katanungan ni Matatron Silva. Ang sabi niya, tanong lang po, malaki ang lupain namin, may bukid, kasali ba sa PTC, permit to carry sa labas ng bahay, pero nasa loob ng bakod mo? Okay, dapat po nating alamin na mayroong residence lot. Kung yan ay residence lot, nandun ang iyong bahay, may bakod, yan po ay sakop. Bukod po yung property. Yan, lagi nating tatandaan, bukod yung property. Ang property, maaring yan ay farmland. Iba po yan. So, maliwanag. Iba ang farmland, iba ang property sa residence. Kaya nga ang residence ay may lot number. May bakod. Baka naman nagpabakod kayo ng 5 hektarya. Kasama na ang barangay doon. Hindi po kasali yun. Yun po ay property na. Hindi na po yun residence. Ang sinasabi po ay residence. Maliwanag. Residence. O mababas na naman tayo dyan, ha. Residence. Hindi. Kaya po yung mga residence, lot number. May mga lot number yung ating mga residence. Yung mga address natin. Okay, so maliwanag po. At yan ay may bakod. May perimeter po yan. Kung ang ating ay 100 square meters, 1,000 square meters, ang ating lot, residence lot natin, ayun po ay kasali. Hindi po kasali yung farmland. Okay? So, naulit ko, bukod yung property, residence lot, at yung farmland. Okay? So, maliwanag po yan. Yun ang nakasaad sa batas. Nasa loob ng bakuran mo. Pero yung loob ng bakuran mo ay sakop ng iyong residence. Okay? So, pumunta naman tayo sa tanong ni kung ano ang kaibahan kung ang iyong baril na walang permit to carry pero license nahuli sa loob ng bahay mo. Wala pong kaso dahil nasa loob ng inyong residence. Okay, nasa loob ng inyong residence. Ay paano naman kung nahuli sa sasakyan? Ay kung yung inyong sasakyan ay nasa loob ng garahe mo, ayun ay sakupan ng residence. Okay, nasa loob ng garahe mo. Ay pero kung ang iyong sasakyan ay nasa public place, hindi na po yan. Nasa public place na. O, maliwanag. Mababas na naman tayo dito. Nasa public place na. Pero ang sinasabi ko ay ang property natin ay hindi po pwedeng basta-basta lugugin. Kasi ang sabi dito ni kasi naano tayo dito ni kasi ang sabi dito ni Leo J, but you are insinuating, parang inaano ko na that a vehicle is an extension of your property. Tama po yun, extension ng property natin yun. Pero hindi ko sinabing extension ng residence. At hindi ko rin sinabi na magdala kayo ng baril na walang permit to carry sa inyong mga sasakyan. Wala po ako. Extension ng property, pero hindi po extension ng residence. Hindi naman yung tirahan natin, property po natin yun. At ang private property ay hindi po pwedeng halugugin ng walang kinaukulang dokumento, papilis, search warrant, o kung yung maliban lamang kung yung ating sasakyan nga ay nasangkot sa aksidente, malas tayo. Kung tayo ay may dalang firearms doon. At kung yung ating ay nasangkot sa traffic violation, ibang usapan po yun. At kung yung ating sasakyan ay naging kamukha
nung sasakyan na hinahanap nila sa checkpoint, naging kamodel, kakulay, ay pwede po nilang isearch yan. Pero kung wala naman, at basta lamang tayo nanahimik, hindi po nila pwedeng isearch yan. At kung anuman ang matagpuan nilang illegal doon sa loob na sasakyan ninyo, ay may pananagutan kayo sa batas. Ako po ay nagbibigay lamang ng awareness sa ating mga viewers bilang isang firearms instructor ninyo. So malinaw po yan. Ang property ay iba sa residence. Okay? So, Leo J, sana mapanood mo ito. At hindi ko naman inaano yung iyong na nagka-misunderstanding lang ikaw, na misunderstood mo lamang yung property at residence. Okay? At ang pagkakaiba ng private property sa public vehicles, anytime po pwede na lang sampahan ang ng mga otoridad ang public vehicle. Kung may checkpoint, pwede nilang pasukin yan, pwede nilang isearch yung inyong kung mga anong nasa loob niyan, pwede kayong pababain, dahil public yan nasa public kayo pwede kayong pababain, hindi kayo pwedeng kapkapan ng kamay, pwede kayong gamitan ng mga detector, metal detector, kung ano pa man yan. Kung bag yan ay meron silang mga stick na ginaganon, di nila pwedeng hawakan, mga ganon. Kaya mahigpit po, meron din tayong tinatawag na human rights. Hindi basta-basta tayo pinapasok sa ating mga public private property. Hindi po basta-basta tayo pinapasok unless kahit pa yan ay nasa bahay tayo, babasahin natin yung search warrant kung anong lugar doon ang pwede nilang i-search may permanent judge. Kung anong lugar doon, titingnan ninyo. Anong lugar ang pwede nila kung may search warrant sila. Kung master's bedroom, kung kusina, kung sala, nakalagay po yan doon. At nakalagay din yan kung yung buong bahay. Nakalagay po yan doon. Hindi basta-basta inalugog. Yan po ay naka-specify doon. Yan ay ni-specified ng mga nag-a-apply ng mga search warrant. So, maliban lamang na kung meron silang hinahabol na wanted, nakita nila na pumasok sa loob ng bahay natin, ay kahit wala silang search warrant, dahil hot pursuit yun, kita nila at pinapatunayan nila na pumasok sa loob ng bahay natin yung kriminal na kanilang hinahabol, wala po tayong magagawa doon. Talagang isi-search nila yung bahay natin. Pero kung wala naman, at tinuro lamang ni Poncio Pilato na yung bahay na yun ay may illegal dyan, ay kinakailangan mag-apply muna sila ng search warrant. Ganon din yan. Ganon din sa mga sasakyan natin. Kinakailangan, alam din natin ang batas. Kaya nga ako ay may nahuli sa aking illegal sa aking sasakyan, nagkamero ng teknikalidad. Okay? May magkakamero ng technicality kung hindi sila sumunod sa sa rules of engagement. May mga rules of engagement din naman yan. Dahil meron nga tayong tinatawag na human rights. Dapat alam natin yung ating rights. Okay? At kung talagang magpipilit sila, wag na tayong makipag-away. Kasuhan na lang natin ng teknikalidad. May takot din naman yung makasuhan ng administratibo. Pwede naman tayong sa kanilang administratibo kung sila ay kung nilabag nila yung ating karapatang pantao. So, huwag tayong makipag-away sa kanila. Sabihin natin yung ating karapatan at kung sila ay mapilit, may mga cellphone naman tayo, may mga camera. So, yun ang ating gawin. Ako ay nagpapayo lamang, pero hindi ko sinasabi na maglagay kayo ng mga illegal dyan dahil ganun-ganon. Iwasan po natin ang mga illegal na bagay para tayo ay malayo sa anumang gulo. Okay, hindi ko sinasabi na maglagay kayo ng illegal sa inyong sasakyan at hindi naman yan po pwedeng halugugin ng mga Ang sinasabi ko, kung tayo ay may dala ng firearm sa ating sasakyan, hindi nakikita ng mata, nakasecured, nakakoncealed, nakatago. Dahil ang checkpoint ay plain view lang. Kung ano lamang yung nakikita nila, pwede nilang ipababa yung windshield, hindi nila pwedeng ipasok yung kanilang mga kamay, titingnan lang nila
dapat walang nakadisplay doon na firearms. Yun ang maliwanag. So, merong nagagalit sa atin pag tayo nagpapaliwanag ng mga ganito, hindi daw naman tayo abogado. Pero alamin din natin, hindi masama na alamin natin din yung ating rights. Alamin din natin yung ating rights. O, kamukha yung yung property at saka yung residence. Alamin natin kung ano yung property at residence. Okay? Ang residence ay yung ating tirahan, ang property, kamukha ng sasakyan, yan ay extension niya ng ating property. Kahit saan mo dalhin yan, property natin yan. Yun ang ibig sabihin. At ang private property, hindi pwedeng basta pakialaman ng mga otoridad nang wala silang kaukulan na dalang dokumento. Yun ang malinaw doon. So, maliban lamang kung tayo nasangkot sa batas trapiko, nasangkot tayo sa road rage, nasangkot tayo sa krimen, na pagkamala ay yung ating sasakyan ay kamukha nung kanilang hinahanap na wanted, at isa pa, kung tayo ay naging kamukha nung wanted na kanilang hinahanap, may ano yun. Kaya nga wag natin bibigyan wag natin bibigyan ng dahilan para yung ating sasakyan ay ma-search at maging magalang tayo. Pag tayo ay minumura-mura natin yung mga sa checkpoint na yan, ay yung isang rider nagpangpakyo, yun lang, isang violation na yun ng road range. Maging mabait tayo, maging mahinahon tayo, maging masunurin tayo sa batas. Huwag na tayo magdala ng mga illegal na bagay sa ating mga sasakyan para tayo laging safe. Yun ang sinasabi ko. Dahil kung ano man ang mangyari, may mangyari dyan at na-search yung ating sasakyan, ay malas tayo. Yun ang sinasabing malas. Kahit pa yan ay wala silang karapatan na i-search yan, pero nasangkot tayo sa isang krimen, sa isang road range, sa isang traffic violation, yan ay may karapatan na sila na ma-search. Yun ang pinupunto ko dyan. So, iba po yung residence, extension ng residence at extension ng property. Kaya po sinawag na extension ng property natin yung mga sasakyan kasi kung saan natin dinadala yan. Kahit pa saan natin dalhin yan. Basta yan na nasa loob ng Pilipinas, property at property natin yan. Basta tayo ay kumpleto ang ating dokumento na yan ay property natin. Walang pwedeng makialam dyan hanggat hindi tayo nakakalabag sa anumang batas. So maliwanag po yan. Huwag po tayong magdala. At ito pa, ang isang baril na may license na nahuli sa labas ng outside residence, yan po ay lalabas na illegal possession of firearms dahil wala na yan sa tamang lugar. Lalabas na po yan. Revocation na ng license yan. At ang baril po ay isang privilege. Makukumpiska po ang baril na yan. Yan po ay kahit tayo ang bumili niyan, ay paggamit lamang sa atin ng gobyerno yan. Anytime na magkakaso yan, magkaproblema tayo, yan po ay pwede nilang kunin. Hindi po yan kamukha ng lupa na pag may kaso ay kukunin ng gobyerno, hindi po nila makukuha yun. Iba po yung baril, yung mga firearms, yung mga license, driver's license, pwede nilang i-revoke yan pag tayo ay may matinding nagawang kasalanan. So hindi po yan po ay isang privilege lamang natin na binibigay ng gobyerno sa atin. So mag-ingat po tayo, huwag po tayong bara-bara. At doon sa mga maganda naman na tinatanong din ninyo yan, kasi as a firearms instructor nga, ay makakapagbigay din naman ako, kahit hindi ako abogado, kung sa ibang bata siguro, ay nagbibigay lang ako ng payo sa inyo na para makaiwas sa mga problema darating. Importante po na alam din natin ang ating karapatan, alam natin ang ating mga gagawin kung tayo nagka-problema. Maging magalang tayo sa mga otoridad, hindi tayo maging matapang pa sa mga otoridad. Igalang po natin ang mga nagpapatupad ng batas para hindi lumaki at hindi madagdagan ang ating mga kaso. Yun lamang ang masasabi ko sa inyo. At maraming salamat
sa inyong mga comment. At please, basahin ninyo yung mga comment. Marami tayong magagandang comment na nakakapagdagdag pa ng yung aking paliwanag minsan ay kulang din yan. Hindi ko naman sinasabi na perfecto yung ating kamukha nga niya na yung unang video ko ay hindi masyadong malinaw. Mabuti yung may nagtatanong at ating nalilinaw. So, ayan. God bless sa ating lahat. At katulad ng laging sinasabi ni Alfredo Ordosipay, maging masunurin tayo sa batas para iwas problema. Thank you very much. God bless us all.